Marami nga po mga idol na mga sikat na NBA analyst katulad ni Stephen A. Smith, Charles Barkley at Kendrick Perkins ang naniniwala na napakalayo pa nga daw ng bagong lineup ngayon ng Golden State Warriors para makabalik bilang contender. Sa katunayan, kitang-kita wala nga silang ibang player na maaasahan sa opensa maliban kay Stephen Curry. Mas naging worst pa nga daw ngayon ang kanilang lineup sa pagkawala ni Klay Thompson, lalo pat mas naging predictable ang kanilang plays sa loob ng court. Dahil dyan, may isang analyst pa ang nagsabi na kung hindi nga daw kukuha ang front office ng bago at legit na superstar na tutulong kay Stephen Curry, sayang lamang ang season. Pero kahit gustuhin itong gawin ng Warriors, hindi rin naman nga yan magiging madali dahil kakailanganin nga po nila ditong magsakripisyo ng ilang mga asset katulad na lamang ni Jonathan Kuminga na siyang isa sa may pinakamalaking trade value sa koponan. At kapag inoffer nila ito, sigurado nga pong successful ang pagkuha nila ng bagong superstar. Samantala, since pansamantalang mawawala si Christian Wood sa lineup ng Los Angeles Lakers matapos siyang sumailalim sa isang operasyon, marami nga po sa kanilang mga fans ang nagsabi kailangan nga po siyang palitan ng bagong big man. Katulad nga po ng inasahan, may ilan nga pong mga bagong pangalan ang nagsilabasan na posibleng pumalit sa kanyang pwesto kagaya ni na Robert Williams III, Jonas Valanciunas at maging ang veteranong superstar na si Dwight Howard na kamakailan naging maingay na naman sa social media. Bukod sa kanilang tatlo, pwede rin naman nga pong kumuha ngayon si Rob Pelinka ng isang sentro na available sa free agency. At karamihan isinasuggest ang big man na si JaVale McGee na kasalukuyan pa rin naman nga pong free agent na gusto nga pong makabalik at makapaglarong muli. Ayon sa pinakahuling interview sa kanya ng media, sa kabila ng edad nito, pabagsak na laro, matutulungan pa rin naman nga daw nito si LeBron at Davis gamit ang kanyang depensa sa ilalim at ang kanyang skill sa rebounding. Sa kabilang banda, nagkaroon nga po mga idol ang star player ng Washington Wizards na pagkakataon sa Pilipinas ng mga nagdaang linggo na si Kyle Kuzma, kung saan nagkaroon siya dito ng fan meeting. Kasabay niyan, may ilang mga bagay rin naman nga itong tinalakay sa basketball kagaya na lamang ng 4-point play sa PBA. At ilang linggo matapos itong makapunta sa Pilipinas, bigla na naman nga nitong ginulat ang napakaraming mga Pinoy nang sabihin niya na kung sakali man nga pong hindi siya palaring makapaglaro sa USA, bukas nga siyang sumali sa ating national team na Gilas Pilipinas sa mga susunod na taon upang makasama ang former teammate nito na si Jordan Clarkson. Pero ang tanong, pwede nga ba itong mangyari? Well, para nga sa inyong kaalaman, since wala lamang lahing Pinoy si Kuzma, wala rin siyang Filipino passport noong siya ay 16 years old. Ang nag-iisang paraan ay ang pagiging naturalized player. At ito ang maganda pa dyan, malaki ang tsansa na mangyari ito kung gugustuhin niya, lalo pat hindi pa rin naman siya nagkakapaglaro sa USA. And questionable lamang kung makakasama niya na maglaro si Clarkson, gayong isa pa rin naman nga itong naturalized player. Alam naman nga ninyo na isang naturalized lamang ang pinapayagan ng FIBA kada tournament, maliban na lamang kung marere-classified si Clarkson bilang local player. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ng notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.